guys, this is Componero ZX at your service. At for today, ang gagawin po natin, mag-unbox na naman po tayo ng isa sa ating mga power tools na nabili natin sa Shopee. At ito ay ang ating Vido Power Tools. Samahan niyo po ako sa pag-unbox nito. Tara ko! Ayan. So, unbox na po natin ngayon, no? Tingnan natin yung laman. Ayan, napakaganda po ng laman ng ating Vido Power Tools. At ito, sa pagbungad pa lang po natin, makikita po natin yung ating manual instructions at yung ating warranty card. Napakaganda po, may warranty card po, no? Ito, tingnan natin kung ano yung nasa loob nito. Ito talaga yung instruction, no? Tsaka yung nasa loob. Ayan. So, okay na to. Ngayon po, nandito yung ating holder. Vido holder po natin. Okay. Maayos po. Tapos yung ating depth stop. At nandito din yung ating extra carbon. Para kapag napudpud na, may papalit. At yung ating drill chuck key. Okay. At ito na rin ang ating impact drill na Vido. Ayan, ito po yung ating set ng impact drill na Vido, 650 watts. Ngayon naman, alamin natin kung gaano kabigat itong ating set ng Vido impact drill. Ilagay na siguro natin yung kabuuan, no? Halos 1 kilo na, no, yung ating impact drill. Kasama pa natin yung holder at yung kanyang depth stop. Ayan, magdadalawang kilo na yung ating impact drill, no? Mabigat. I-try naman natin ngayon. 220 volts po ito. Saksak na natin. Okay. Eto. Naka-counterclockwise po yung ating impact drill. Pwede naman nating i-clockwise. Eto. I-adjust lang natin dito. Yan, clockwise na. Ayos. At dito makikita nyo po meron ditong lock. Yan. Press the trigger, then press lock. To release po, press the trigger to unlock. Yan. Ganun lang kadali. Ito din ating Vido impact drill ay merong variable speed. I-try natin. Ayan, oh. No, unlike sa ibang impact drill, dire-diretso lang yung speed niya. No, nakadepende yung bilis niya sa tiga ng kamay mo. Ayan. Ilagay na po natin yung ating holder ngayon. Yung adjustment niya nasa mismong holder, no? Then yung ating depth stop. Yan, simple lang po ilagay nito. Tapos hihigpitan natin mismo sa holder. Ikot lang natin. Hihigpit na. Yung iba ko hindi na gumagamit ng depth stop, no? Pero ito kasi dahil nandito naman para maipakita natin, ma-demo natin. Yung depth stop po, ginagamit po ito para sa baon lalim ng ating dinidrill. Yan, kung makikita nyo po, ito yung pinaka-handle natin. At ito po yung ating depth stop. Yan, meron tayong 13mm na ating chuck.
At dito yung ating selector para po sa ating hammer drill at dito sa ating drill. Then meron din po tayo dito, kita nyo po. Yan, ito po yung isa sa ating mga variable speed, ating RPM speed adjustment. Yan, nagbabawas po ng speed po yan. Tapos yung ating adjustan, no, counterclockwise saka clockwise. Okay guys, ito yung mga itatry natin na bubutasin, no, gamit yung ating Vido. Itong ating Vido, 650 watts. And pwede naman na wala to, pero tatry natin na mayroon pa rin. Yan, yung mga gagamitin kong ay ito, meron tayong pangkahoy, pang semento, tapos ito pang manipis na bakal lang po ito, no. Ito. For demo lang naman po natin gagamitin. Tapos ito, pwede naman to sa plastic, pwede din sa kahoy. Yan. Yan, tatry po natin dito. Yan. Muna natin to. Tapos unahin natin yung kahoy. Yan, yung tamang paghigpit nito. Yan. Dito. No, 1 2 3. Yan. Okay, tayin natin. Saksak muna natin. Saksak natin to 20 volts. Ito. Yan, kapag magdi-drill po tayo ng wood, ito yung gagamitin natin. Yan, kaya bakal, plastic, at kahoy. Yan, dito. Yan, hindi po dyan ha. Ito po pang semento yan. Dito muna tayo. Tapos, yan, dapat naka clockwise. Yan, clockwise. Dito tayo. Tayo. Ito muna natin ito. Ito muna. Ito. Semento. Semento. Yan, nahirapan siya mag-focus. Yan. Okay. Tingnan natin. Yan. Yan, kapag mag-drill na kayo ng bato, ito gagamitin nyo. Ito. Yan. Oops. Para nag-hammer. Okay? Natin. So, hawak. Yan, naigpitan na natin. Lagay natin sa drill mode. Ito. Then, bawasan natin yung speed, no? Para yung bilis niya ay hindi madaling mag-init yung ating bit. Try natin.
Okay po itong ating video power tools.